ipahayag sa sinuman. Parang anino ito sa ilalim ng liwanag ng araw, nandoon ngunit natatago. Ang lihim ay nagmumula sa puso, sa isip o sa mga sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Minsan ito ay dala ng takot, takot na baka hindi maintindihan, takot na baka masaktan ng iba, o takot na baka mawala ang isang relasyon. Ngunit kahit gaano katimbang, patuloy itong nananatili sa ilalim ng balat, kumakapit at humihinga sa bawat sandali ng katahimikan. May mga lihim na mabigat, mga lihim na parang bato sa dibdib, na sa bawat paghinga pakiramdam mo'y lumalalim ang puwang sa pagitan mo at ng mundo. May mga lihim naman na parang mga bulaklak sa gitna ng disyerto, liwanag sa gitna ng dilim, ngiti sa gitna ng lungkot. Ngunit kahit gaano pa ito kaganda, nananatili pa rin itong lihim, nakatago sa likod ng mga mata, sa bawat ngiti at sa bawat titig na lumilipas ng walang sabi. Ang lihim ay nagmumula rin sa pagmamahal, sa bawat lihim na iningat. May kasamang pangakong hindi masisira, may mga lihim na simpleng bagay lamang, mga pangarap na ayaw ipagsabi, mga alaala na ayaw balikan, o mga damdaming sa iba'y mahirap ipaliwanag. Ngunit sa bawat pagtatago ng lihim may kabalintunaan, mas lumalalim ang pagkakakilala sa sarili. Ngunit unti-unting lumalayo sa iba. May mga lihim din na hindi natin inaasahang mabubunyag, tulad ng bagyong dumadaan sa katahimikan. Minsan ang lihim ay kusang lalabas, maaari itong magdulot ng kaginawaan o maaaring magdulot ng sakit. Ngunit sa bawat pagbubunyag may kasamang lakas na hindi natin alam na taglay natin. Lihim na matagal nang pinoprotektahan ay parang apoy, kapag nagyap pinaliliwanag ang paligid. Ngunit pwede ring magdulot ng pagkasunog ang pag-ibig, at lihim ay magkadugtong. Sa bawat lihim na iningat sa puso, may pagkakataon ding ito'y nagiging paraan upang mas maunawaan ang sarili. Ang lihim ay hindi lamang bagay na nakatago, ito ay gabay, aral at minsan liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, ang lihim ay nagiging bahagi ng ating pagkatao. Isang pangako, isang alaala, o isang sugat na hindi tuluyang nawawala. Hindi lahat ng lihim ay dapat ibunyag, may mga lihim na mas mainam manatiling lihim. Ngunit sa bawat sandaling ito'y dala, may natutunang katotohanan. Ang pagiging tapat sa sarili ay kasing halaga ng anumang pagbubunyag. Oh, lihim man ito, ito ay nagbibigay kahulugan sa bawat paghinga, sa bawat sandali, at sa bawat pagbili ng ating landas.
nakikita, ngunit tama ito ay dumadaan sa bawat sulok, pumapasok sa bawat lungga, at dumarampi sa balat ng walang babala. Tulad ng damdamin, ang hangin ay malaya at hindi mapipigilan. Minsan banay at parang bulong na nagpapasaya, minsan matindi, parang galit ng kalikasan na hindi mo kayang pigilan. Hindi mo mahahawakan, hindi mo mahadlangan, ngunit sa bawat pag-ihip nito may dalang kwento at kahulugan. Ang hangin ay simbolo ng kalayaan, parang paalala sa bawat nilalang na may kakayahang umusad, lumipad at magpalaya ng sarili. Kapag marahang umiihip, ito'y nagdadala ng sariwang simoy, nagbibigay lakas sa katawan at gising sa isip. Ngunit kapag malakas at mabagsik, ito'y pwedeng magdulot ng kaguluhan, tulad ng unos na sumasalpok sa buhay ng walang babala. Ang hangin sa kanyang kabuuan ay hindi nakatali sa sinuman, tulad ng damdamin o pangarap. Hindi mo pwedeng kontrolin, ngunit pwede mo itong maramdaman at sundan ang galaw. Minsan, ang hangin ay nagdadala ng alaala, isang simoy sa hapon ay pwede kang magbalik sa nakaraan, sa mga sandaling puno ng tawa, lungkot o pangarap. Parang mensahero ito ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang bawat pag-ihip ay parang paalala na kahit anong tangi o lihim, may paraan para madama. Kahit hindi nakikita, ang hangin ay nagiging tagapaghatid ng damdamin. Tahimik man, malakas man, laging may mensahe. Hindi natin nakikita ang hangin, ngunit nakakaapekto ito sa bawat aspeto ng buhay, sa bawat pag-ikot ng mundo. Ito'y gumagalaw, pumapawi ng init at nagbibigay sigla. Pwedeng ito'y parang pangarap na dumadaan sa isip, na sa bawat paghinga ay may dala kang bagong pag-asa. Sa kabila ng pagiging di matukoy, ang hangin ay hindi kailanman nawawala, tulad ng damdamin naroroon palagi, naghihintay na maramdaman at pahalagahan. May mga pagkakataon na ang hangin ay nagiging saksi sa bawat lihim at pangarap, sa kanyang katahimikan o sigla. Pwede siyang maging tagapaghatid ng lihim na hindi pa handang sabihin, o magbigay lakas sa oras ng panghihina. Sa bawat pag-ihip may pagkakataon kang muling magsimula, muling huminga at muling sumubok. Hangin ang nagpapaalala na may bagay na mas malakas kaysa sa atin, isang puwersa na hindi nakikita, ngunit lubos na nararamdaman. Sa huli, ang hangin ay paalalang buhay malaya, unpredictable at puno ng posibilidad. Hindi mo man makita, pwede mo itong damhin. Hindi mo man hawakan, pwede mo itong sundan. At sa bawat pagdampi nito sa balat, nag-iiwan ito ng marka, ng alaala at ng gabay. Sa bawat hakbang
kalikasan. Ito'y simbolo ng tindi, pagbabago at pagsubok. Dumadating ito nang walang paalam, parang unos sa puso at isip. Sumasalpok sa katahimikan at nag-aalis ng katiwasayan. Sa simula, marahang umiip ang hangin, tila nagbababala, ngunit hindi natin alam kung hanggang saan ang lakas nito. Unti-unti itong lumalakas, nagdadala ng ulap, ulan at ulog na pumapawi sa lahat ng karaniwang normal. Sa bawat bagyo, naroroon ang takot at pangamba, ngunit kasabay nito may pagkakataon din na magsimula muli. Sa buhay, ang bagyo ay simbolo ng mga pagsubok, mga problema, pagluha, pagkabigo o sakit na hindi natin inaasahan. Parang bagyo dumarating ito nang hindi natin nakikita sa hinaharap, at tanging paghahanda at tibay ang makakatulong upang malampasan ito. Minsan ang lakas ng bagyo ay sumasalamin sa bigat ng ating nararamdaman, parang ulan na bumabagsak sa bawat sandali ng pangungulila, parang hangin na humahampas sa ating pangarap, o parang kulog na nagpapalayas ng takot. Ngunit tulad ng tunay na bagyo, may katapusan nito. Matapos ang unos, lumilipas ang ulan, humuhupa ang hangin at bumabalik ang liwanag ng araw. Ang bawat bagyo sa buhay ay nagtuturo ng aral, ang pagtitiis, ang pagharap sa takot at ang kakayahang bumangon kahit pagod at sugatan. Ang bagyo ay hindi lamang hadlang, isa rin itong tagapagsanay ng lakas ng loob. Ang bawat hibla ng ulap at patak ng ulan ay paalala na may hangganan ang lahat ng pagsubok. May mga bagyo rin sa puso, mga damdaming hindi kayang pigilan. Galit, lungkot o hinanakit na parang unos sa kaluluwa, kapag hindi na ipapahayag o naiintindihan. Lumalakas ito, nagiging malakas at pwedeng makasira ng relasyon, pangarap o sariling katauhan. Ngunit sa tamang oras, sa tamang paraan, ang bagyong ito ay pwede ring magdala ng linaw, parang pagulan na nagwawasak ng dumi at nagbibigay daan sa sariwang simula. Ang bagyo sa damdamin ay pwedeng maglinis at magpalakas sa tao. Ang bagyo ay paalala ng pagbabago at impermanence ng buhay. Walang laging bagyo, ngunit may darating na liwanag pagkatapos. Walang laging sigla, ngunit may darating na pahinga at katahimikan. Sa bawat pagsubok, natututo tayong maging matatag, matutong huminga sa gitna ng unos, at matutong tanggapin na ang bawat bagyo ay bahagi ng ating pag-unlad.
sa huli, ang bagyo ay hindi kaaway. Isa itong guro, isa itong paalala na kahit gaano pa kabagsik ang unos, may darating na araw na lilinaw. May simoy na magdadala ng kapayapaan, at may pagkakataon na muling bumangon at magpatuloy. Tulad ng bagyo, ang buhay ay puno ng pag-ikot, mabilis, mabagsik at minsang nakakatakot. Ngunit sa gitna nito, may lakas at aral na nagmumula sa bawat patak ng ulan at hampas ng hangin. Ang putok ay sandali ng bigla ang pagsabog. Isang tunog, isang galaw o isang pangyayari na hindi mo inaasahan. Maaaring ito'y literal, tulad ng putok ng baril o paputok. Ngunit pwede rin itong simbolo ng damdamin o pangyayari sa buhay, galit na sumabog, damdaming matagal nang itinago, o pagkakataong dumating nang walang babala. Ang putok ay palaging may epekto, malakas, mabilis at minsan nakakagulat. Hindi mo man ito handa ang harapin, naroroon at hindi maiwasan. Sa bawat putok, may kasamang takot at tensyon, parang oras na humihinto sa paligid. Sandaling lahat ay nakatingin at nakikinig. Ang puso ay mabilis tumibok, ang isip ay nagmamadaling umunawa. At sa bawat patak ng segundo, ramdam ang bigat ng kaganapan. Ngunit may pagkakataon ding magdulot ang putok ng liwanag, isang pagsabog na nagbabago ng takbo ng buhay, nagbubukas ng bagong pagkakataon o nagtatanggal ng mabigat na pinapasan. Ang putok ay maaaring maging simbolo ng damdamin, ang galit na hindi na kontrolado, ang pag-ibig na matagal nang itinatago, ang lungkot na biglang sumabog sa puso. Lahat ito ay parang putok sa katahimikan. Minsan ang mga damdaming ito ay nagmumula sa kabiguan o pagkadismaya.
na nagbibigay buhay sa bawat araw. Ito ang enerhiya na gumigising sa katawan at nagpapasigla sa isip. Kapag nararamdaman ng sigla, parang bawat hakbang ay mas magaan. Bawat galaw ay may ritmo at bawat sandali ay may kulay. Hindi ito laging nakikita sa mata ng iba, ngunit ramdam ng mismong puso at katawan. Ang sigla ay maaaring manggaling sa simpleng bagay, halakhak ng kaibigan, liwanag ng araw, simoy ng hangin, o tagumpay sa maliit o malaking bagay. Ang sigla ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal at mental. Kapag puno ng sigla ang isang tao, mas madali niyang harapin ang hamon ng buhay. Ang mga problema ay nagiging mas tiyak na malulutas, at ang pagod ay tila hindi ganong mabigat. Ito ang lakas na pumapagitna sa bawat kawalan ng pag-asa, nagbibigay daan upang muling bumangon, at nagdudulot ng panibagong pag-asa. Sa bawat sandaling may sigla, ang mundo ay tila mas maliwanag, at ang mga pangarap ay mas abot kamay. May mga pagkakataon na ang sigla ay biglang dumadating, parang hangin na dumarampi sa balat sa mainit na hapon. Minsan ito ay dumarating sa pamamagitan ng tagumpay, sa paggagamit ng layunin o sa pagkilala sa sarili. Ngunit may pagkakataon ding kailangan itong hanapin, puwersahin o muling buhayin. Tulad ng apoy, ang sigla ay maaaring manghina, ngunit sa tamang inspirasyon at pag-aalaga, muling sisiklab at magbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng buhay. Ang sigla rin ay nakakahawa kapag ang isang tao ay puno ng enerhiya at saya. Hindi maiiwasan na maapektuhan ng iba. Ang isang ngiti, isang halakhak o isang simpleng kilos ay maaaring magbigay sigla sa ibang tao. Kahit sa sandali lamang, ito ay nagpapaalala na ang positibong damdamin ay may kapangyarihan, hindi lamang sa sarili, kundi pati sa paligid. Hindi rin maikakailala, ang sigla ay may koneksyon sa kalusugan. Kapag ang katawan ay masigla, mas malakas ang resistensya, mas malinaw ang isip, at mas maayos ang pakikitungo sa iba.
kilos ng pagpapalabas, isang puwersa na hindi na kayang pigilan. Parang apoy na dumadaloy mula sa loob, o hangin na naglalakbay. Sa bawat sulok ng paligid ang bugay, sumasalamin sa damdamin, salita o gawa. Maari itong mabuo mula sa galit, lungkot, sigla, o kahit sa simpleng pangangailangan na ipahayag ang sarili. Ang buga ay hindi lamang pisikal na aksyon, ito rin ay simbolo ng kalayaan at katapangan, na ilabas ang nararamdaman nang hindi nagtatago sa damdamin. Ang buga ay maaaring pagsabog ng damdaming matagal nang itinago, mga salitang hindi nasabi, mga luha na hindi na ipakita, o mga pangarap na pinigilan. Lahat ito ay nagiging buga sa tamang sandali, parang ilog na biglang sumabog mula sa kanyang pampang. Ang buga ay lumalabas ng malakas, walang takot at may epekto. Hindi ito maiiwasan, at kapag nangyari, nag-iiwan ito ng marka sa puso ng tao at sa paligid niya. Ang buga ay maaari ding maging positibo pagkatapos ng matinding puwersa o tensyon. Ang buga ay nagdadala ng kalinawan, liwanag at lakas, tulad ng hangin na sumasalpok sa mainit na hapon, o apoy na naglilinis ng lumang kahoy. Ang buga ay pwedeng magpabago sa direksyon ng sitwasyon, o magbigay ng bagong simula. Sa bawat buga may pagkakataon na muling ayusin ang sarili, muling magsimula at muling bumangon pagkatapos ng biglaang pagsabog. Sa lipunan, ang buga ay nakakaapekto. Sa iba, isang salita, isang galaw, o isang kilos ng buga ay pwedeng magbigay inspirasyon, magpabago ng isip, o makapagpukaw ng damdamin sa nakapaligid. Tulad ng tunog na umaalingaw-ngaw, ang buga ay kumakalat, hindi mapipigilan, at nag-iiwan ng epekto na hindi madaling mabura. Ang bawat buga ay may kapangyarihan magbabago, magpahayag at magbigay ng epekto sa lahat ng nakakarinig o nakakasaksi. May mga pagkakataon na ang buga ay hindi inaasahan. Minsan ito ay lumilitaw sa pinakamahalagang sandali, nagiging katalista ng pagbabago. Ang buga ay paalala na ang bawat tao ay may puwersa sa loob, isang bagay na matagal nang nakatago, ngunit handang sumabog kapag oras na. Tulad ng bulkan na matagal nang tahimik bago pumutok, ang buga ay nagpapaalala na ang bawat damdamin, salita o ideya ay may panahon para ilabas at bigyang halaga. Sa huli, ang buga ay hindi dapat katakutan. Ito ay puwersa, kalayaan at simbolo ng katapangan. Sa bawat buga may aral na natututunan, ng kahalagahan ng
Sa bawat digma, may kasamang galit, takot at determinasyon. Hindi ito nagtatangi sa oras o lugar. Dumarating ito sa buhay ng tao, sa pagitan ng indibidwal at lipunan, o sa loob ng sariling puso. Ang digma ay puwersa na sumusubok sa tibay ng katauhan, sa kakayahang harapin ang hamon, at sa tapang na ipaglaban ang paninindigan. Sa digma, may takot at pangamba. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Bawat galaw ay may kalkuladong diskarte, at bawat sandali ay may tensyon, parang unos na nagbabanta sa katahimikan. Ang digma ay nagpapakita ng kahinaan at lakas ng sabay, ngunit sa gitna ng kaguluhan, may pagkakataon ding matutunan ng disiplina, pagtitiis at kahalagahan ng estratehiya. Ang digma ay hindi lamang labanan sa labas, ito rin ay labanan sa loob ng sarili. Ang digma ay nagmumula sa maraming anyo. Maaari itong makamtan sa literal na laban, sa mga alitan sa pagitan ng mga tao, o sa mga panloob na labanan ng damdamin. Parang apoy na sumisiklab sa katahimikan, ang digma ay nag-iiwan ng marka, nasiraman o natutunan. Ang epekto nito ay hindi madaling mabura. Ang bawat sugat, pagkatalo o panalo ay nagdudulot ng aral na pwede ring magbigay lakas sa susunod na laban. Sa lipunan, ang digma ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan. Ang bawat tao ay may papel sa labanan. Ang bawat aksyon, salita at desisyon ay nag-iimpluwensya sa resulta, tulad ng alon ng dagat na dumadaloy sa baybayin. Ang digma ay hindi lamang sumasalamin sa indibidwal, kundi sa kabuuan ng komunidad. Ang digma ay paalala na ang lakas ng isang tao ay pwedeng masundan o mapalakas ng lakas ng nakapaligid. Ang digma rin ay simbolo ng katapangan. Sa bawat laban, may pagkakataon na matutunan ang kahalagahan ng pagpipigil, ang lakas ng loob na ipaglaban ang tama at ang aral na hindi lahat ng laban ay kailangang manalo. Minsan ang digma ay nagtuturo rin ng pagpapatawad. Ang lakas ng isang tao ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano karaming laban ang kanyang natalo o napagtagumpayan, kundi sa kakayahan niyang bumangon at muling magsimula sa huli. Ang digma ay hindi lang puwersa ng gulo, ito ay guro, ito ay paalala na sa bawat tensyon, pagkakaiba at hamon, may natutunan na mahalagang aral sa buhay. Ang digma ay sumasalamin sa kakayahan ng tao na harapin ang hindi inaasahan, lumaban sa hamon, at matutong maging matatag sa bawat digma. May puwang para sa tapang, disiplina
at pag-asa. Isang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, may posibilidad para sa pagbabago at tagumpay. Tala ay liwanag, sa dilim isang gabay, sa gabing walang bituin, isang ilaw sa landas, na malabo ang direksyon. Hindi man ito kasing laki ng buwan o araw, ang tala ay may kakayahang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga naglalakbay. Sa bawat titig, ito'y paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na pwedeng gabayan ang puso at isip, tulad ng pangarap at pag-asa. Ang tala ay naroroon, tahimik ngunit matatag sa buhay. Ang tala ay simbolo ng gabay at direksyon. Kapag naliligaw o nawawala sa daan, ang pagtingin sa tala ay nagbabalik ng tiwala at lakas. Hindi ito pwedeng hawakan, ngunit pwede itong sundan. Sa bawat hakbang na sinusubaybayan ang liwanag nito, may katiyakan na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may hangganan. At may liwanag na magbabalik ng sigla. Ang tala ay hindi lamang liwanag sa kalangitan, ito rin ay liwanag sa loob, sa puso at isip ng tao. Ang tala ay inspirasyon, maraming pangarap at ideya ang nabuo sa ilalim ng liwanag nito. Ang mga matagal nang iniisip at pinapangarap ay nagiging malinaw, parang mga daang pwedeng tahakin, tulad ng mga bituin na naglalakbay sa langit. Ang tala ay nagtuturo na kahit maliit, pwede kang maging gabay sa iba. Ang bawat sandali na nakatingin sa tala ay pagkakataon upang magmuni-muni, magplano at muling magsimula. May mga tala rin na simbolo ng alaala, ang bawat titik sa kanya ay nagbabalik ng nakaraan. Mga alaala ng saya, lungkot o pagmamahal, parang lihim na mensahero mula sa kalangitan. Ang tala ay nagpapaalala ng mga bagay na minsang mahalaga, at minsan ng mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa bawat liwanag na ibinubuga nito, may kasamang kapayapaan at pangako na hindi nagbabago. Hindi lahat ng tala ay kasing linaw o kasing liwanag ng iba. May mga pagkakataon na natatabunan ng ulap-ulan o ng dilim ng gabi. Ngunit kahit ganon, patuloy itong nariyan, matyaga, tahimik at hindi sumusuko tulad ng tao. Ang tala ay matatag sa kabila ng unos at pagbabago, nagbibigay inspirasyon kahit hindi napapansin ng iba. Sa huli, ang
tala ay paalala na sa bawat dilim ay may liwanag. Isa itong simbolo ng pag-asa, gabay at inspirasyon sa bawat titig sa tala. Natututo ang tao na kahit maliit ang ilaw, sapat ito upang makahanap ng direksyon, magkaroon ng pag-asa at magpatuloy sa paglakad. Ang tala ay hindi lamang bituin sa kalangitan, ito ay liwanag sa puso, gabay sa isip at paalala na sa bawat gabi may pag-asa at posibilidad na magbukas muli ang liwanag. Ang ganti ay damdaming nagmumula sa sugat, isang puwersa ng katarungan, galit o pagkabigo na hindi madaling kalimutan. Ito ay hindi lamang simpleng paghihiganti, ito ay reaksyon sa bagay na nasaktan, nasakal o nawala sa bawat tao. Ang ganti ay maaaring mabuo mula sa pinakahuling pangyayari o mula sa matagal ng sugat na hindi naipahayag. Ito ay parang apoy sa loob, init na hindi maipapasa, at pwede ring magdulot ng init sa paligid, sa damdamin. Ang ganti ay nagiging dahilan upang kumilos. Minsan ito ay nagmumula sa galit o pagkadismaya na nagtutulak sa tao na gumawa ng aksyon hindi palaging tama, ngunit makikita ang epekto sa iba o sa sitwasyon. Ang ganti ay parang alon sa dagat na walang tigil sa pag-ikot, isang puwersa na hindi matitinag, ngunit laging may resulta sa bawat hakbang, bawat kilos at bawat salita na nagmumula sa ganti. May marka na hindi madaling mabura. Ang ganti ay maaaring nakapinsala, ngunit pwede rin itong maging paraan ng paglaya. Minsan ang pakiramdam ng ganti ay nagpapaalala na may halaga ang sarili, at ang hindi pagtanggap sa mali ay hakbang upang maipakita ang tapang at paninindigan. Parang ulan na naglilinis ng hangin bago dumating ang liwanag. Ang ganti ay maaaring magtanggal ng sama ng loob at magbigay daan sa bagong simula, ngunit kailangan itong gamitin ng may pag-iingat, dahil ang labis na paghahangad ng ganti ay pwedeng sumira, hindi lamang sa iba kundi pati sa sarili. Sa lipunan, ang ganti ay nagiging simbolo ng hustisya o kawalan nito. Kapag nagtagumpay, ito ay nagbibigay ng katatagan at kapayapaan sa puso. Kapag nabigo, nag-iiwan ito ng tanong at lungkot, isang paalala na hindi lahat ng sugat ay may kapalit. Ang ganti ay paalala na sa bawat aksyon ng tao may epekto, at ang bawat sugat ay pwedeng tumubo bilang lakas o bilang pasakit. May mga pagkakataon rin na ang ganti ay hindi sa labas kundi sa loob. Ito ay labanan ng puso at isip,
paghahanap ng kapayapaan at katarungan sa sarili. Parang digmaan na hindi nakikita ng iba, ngunit ramdam ng mismong tao. Ang tunay na ganti ay hindi palaging sa pinsala sa iba. Minsan ito ay pagkilala sa sarili, pagtigil sa mga bagay na nakasakit, at pagbibigay ng halaga sa sariling dignidad at karapatan. Sa huli, ang ganti ay hindi simpleng galit o paghihiganti. Ito ay paalala ng halaga ng pagkilala sa sariling sugat at karapatan. Ito ay simbolo ng lakas, tapang at pagpapasya sa bawat ganti. Natututo ang tao na hindi lahat ay dapat tiisin, na may karapatan siyang ipagtanggol ang sarili, at nasa bawat hakbang na may hangarin, may aral na natutunan. Ang ganti ay puwersa, ngunit pwedeng maging gabay sa tamang landas kung ito ay naiintindihan at ginamit ng tama. Ang sakit ay hindi lamang pisikal, ito rin ay emosyonal at mental. Ito ang damdaming pumapasok sa puso at isip kapag may nangyaring hindi naasahan, kapag nasaktan ang tiwala o kapag nawala ang mahal sa buhay. Ang sakit ay parang unos na dumarating nang walang babala. Hindi mo alam kung gaano katindi at minsan hindi mo rin alam kung paano ito haharapin. Ngunit sa bawat sakit may aral at pagkataon na matutunan ng kahalagahan ng tibay at pagtitiis. Sa emosyon, ang sakit ay nagmumula sa pagkabigo, pagkatalo o pagkawala. Parang bato sa dibdib, ang bawat paghinga ay mabigat at bawat sandali ay puno ng lungkot. May mga pagkakataon na ang sakit ay tahimik, na tila walang tunog, ngunit ramdam sa bawat galaw ng katawan at isip. Minsan naman ito ay malakas at sumasabog sa puso, nagiging dahilan ng luhang hindi mapigilan at damdaming hindi na maitago. Ngunit kahit gaano pa ito kasakit, ang bawat sakit ay may layunin. Ito ay nagtuturo, nagpapalakas at nagpapalalim sa pagkatao. Ang sakit ay pwedeng maging guro sa bawat sugat. Natututo ang tao ng pagpapatawad sa sarili man o sa iba. Natututo rin ang kahalagahan ng pagtanggap na hindi lahat ng bagay ay kontrolado, at may mga pangyayari na kailangang tanggapin upang magpatuloy. Ang sakit ay hindi lamang pasakit, ito rin ay paraan upang mas maunawaan ang sarili at mas pahalagahan ang mga bagay na dati ay tila normal lamang. Parang apoy na nagpapalinaw sa puso, ang sakit ay naglilinis at nagtatanggal ang di mahalagang bagay, nag-iiwan ng lakas at aral. Sa lipunan ng sakit ay nagbubukas ng empatisya at pag-unawa. Kapag nakaranas ng sariling sakit, mas naiintindihan ng pinagdadaanan ng iba. Ang bawat luhang pinakawalan, bawat luha na hindi na itago ay nagiging tulay upang maramdaman ang damdamin ng kapwa. Ang sakit ay paalala na ang bawat tao ay may pinagdadaanan, at sa bawat karanasan ng pasakit may puwang
para sa pag-unawa at malasakit. May sakit rin sa katahimikan ng tahimik na sakit ay maaaring pinakamalupit, sapagkat ito'y pinapasan ng hindi nakikita ng iba. Ngunit sa kabila nito, ang bawat sandalin puno ng sakit ay nagtuturo rin ng katatagan ng kakayahang huminga at tumayo at magpatuloy kahit sa gitna ng dilim. Ang sakit ay hindi permanente, ito ay pansamantala, ngunit may kakayahang baguhin ang tao. Sa huli, ang sakit ay bahagi ng buhay, hindi ito dapat katakutan, ngunit dapat harapin at intindihin. Ito ay simbolo ng damdamin, karanasan at paglago. Sa bawat sakit, natututo ang tao ng tibay, tapang at kahalagahan ng bawat sandali. Ang sakit ay hindi lamang pasakit, ito rin ay guro, gabay at paalala na sa kabila ng lahat may pagkakataon para sa paghilom at muling pagbangon. Laya ay pakiramdam ng pagiging malaya, isang kalayaan na hindi nakatali sa alinmang tanikala o limitasyon. Ito ay hindi lamang pisikal, ito rin ay emosyonal, mental at espiritual. Ang laya ay nagbibigay kapangyarihan sa tao na pumili, kumilos at magpasya ayon sa sariling kalooban. Kapag nararamdaman ang laya, tila ang bawat hakbang ay may direksyon. Bawat hininga ay malaya at bawat sandali ay puno ng posibilidad. Sa buhay, ang laya ay simbolo ng karapatan at kakayahan. Ito ay ang kapangyarihan na hindi kontrolado ng iba, ngunit pinapahalagahan at pinoprotektahan. Ang laya ay hindi palaging madaling makamtan, kailangan itong ipaglaban, pangalagaan at tanggapin ang responsibilidad na dala nito. Parang hangin na dumadaan sa bukas na kapatagan. Ang laya ay nagbibigay sigla at liwanag sa mga oras ng dilim. May laya rin sa damdamin, ito ang kakayahan na hindi mapigilan ng takot, pangamba o lungkot. Ang isang taong may laya sa puso ay may tapang na harapin ang sariling damdamin, tanggapin ang sarili at itaguyod ang paninindigan. Tulad ng ibong lumilipad sa kalangitan, ang laya ay nagpapakita na ang tao ay pwedeng pumili ng direksyon, bumangon mula sa pagkakadapa at magpatuloy sa kabila ng unos at pagsubok. Ang laya ay may koneksyon sa pananaw sa buhay. Kapag may laya ang isip, mas malinaw ang desisyon. Mas maayos ang relasyon at mas madali ang pagtanggap sa mga pagbabago. Hindi ito nangangahulugang walang limitasyon, ngunit ang laya ay nagbibigay kakayahan upang kumilos ng may kaalaman at pagpapasya. Ang tunay na laya ay may kasamang pananagutan at sa bawat
panghihimasok ng iba. Ngunit sa bawat pagsubok, ang laya ay nagpapaalala na ang tao ay may kakayahang bumangon, harapin ang hamon at muling magsimula. Ang laya ay hindi lamang isang estado, ito ay puwersa, inspirasyon at gabay. Sa huli, ang laya ay paalala ng kakayahan ng tao na mabuhay ng may sariling desisyon. Ito ay simbolo ng tapang, determinasyon at pagkakaroon ng direksyon. Sa buhay, ang laya ay hindi lamang karapatan, ito rin ay regalo, responsibilidad at puwersa na nagpapaalala na sa bawat sandali may kakayahan kang pumili, kumilos at maging tunay na malaya sa puso, isip at damdamin. Ang pintig ay tibok ng puso, isang paalala na buhay at damdamin ay patuloy na gumagalaw. Hindi lamang ito pisikal na aksyon ng puso, kundi simbolo rin ng damdamin, emosyon at pakikipag-ugnayan sa mundo. Sa bawat pintig, nararamdaman ang pag-asa, takot, galit o pagmamahal. Tulad ng musika na walang tunog, ngunit ramdam sa puso. Ang pintig ay ritmo ng buhay na hindi humihinto, kahit gaano kasakit o kabilis ang daloy ng mundo. Sa damdamin, ang pintig ay palaging naroroon. Kapag may pag-ibig, mas mabilis ang pintig ng puso, tila sinusundan ang bawat galaw ng damdamin. Kapag may takot, bawat pintig ay tila tumitigil sa sandali bago bumalik sa normal. Nagpapahiwatig ng pangamba at tensyon. At kapag may lungkot, ang pintig ay parang malumanay, ngunit mabigat. Nagpapaalala na may sugat na hindi pa ganap na gumagaling. Sa bawat pintig, ramdam ang kwento ng puso, ang bawat karanasan. Alaala at pangarap ay nakatali sa ritmo ng buhay. Ang pintig ay hindi lamang damdamin, ito rin ay gabay. Sa bawat desisyon at aksyon, ang puso ay nagbibigay senyales. Ang mabilis na pintig ay paalala ng panganib o excitement, habang ang malumanay na pintig ay nagdadala ng kapanatagan at katahimikan. Tulad ng isang orasan na sumusukat ng oras, ang pintig ay nagtatakda ng ritmo, nagpapabagal o nagpapabilis sa hakbang at nagiging gabay sa bawat kilos at desisyon. Sa relasyon ng pintig ay koneksyon, ang bawat titig, salita o haplos ay pwedeng magpabilis ng pintig. Nagpapakita ng damdamin na hindi laging nasasabi. Ang pintig ng puso ay nagiging wika, isang lihim na mensahe na naiintindihan lamang ng nakikinig. Sa bawat pintig, naroroon ang posibilidad ng paglapit, pagtanggap o pagbibigay ng lakas sa isa't isa. May pintig rin sa bawat karanasan at alaala, parang echo sa puso. Bawat sandali na puno ng saya, lungkot o takot ay nag-iiwan ng marka.
kailanman tumitigil. Kahit gaano pa kabigat ang pinapasan, ito ay simbolo ng damdamin, lakas at pag-asa. Ang pintig ay hindi lamang pisikal, ito ay gabay, koneksyon at wika ng puso. Sa bawat pintig natututo ang tao na pahalagahan ang bawat sandali, damhin ang bawat emosyon at magpatuloy sa ritmo ng buhay. Kahit saan man dalhin ang daloy ang kanyang puso. Ang bagsik ay lakas na walang kapaguran, isang puwersa na hindi pwedeng baliwalain. Maaari itong makita sa kalikasan, tulad ng bagyo o alon o sa damdamin ng tao. Galit, determinasyon o sigla, ang bagsik ay nagpapakita ng intensyon at tindi. Ito ay hindi banayad, hindi tahimik at laging may epekto. Sa bawat sandali na naroroon ang bagsik, ramdam ang lakas na humahampas at nag-iiwan ng marka sa paligid. Sa damdamin, ang bagsik ay simbolo ng tindi ng emosyon. Ang galit na matindi, pagnanasa na malakas, o sigla na hindi mapigilan. Lahat ay anyo ng bagsik, tulad ng apoy na sumisiklab sa madilim na gabi. Ang bagsik ay nagliliwanag at nagpapalakas sa puso, ngunit gaya ng apoy, pwede rin itong sumunog, magdulot ng pinsala at gumawa ng kaguluhan. Kung hindi maingat na pangangalagaan, ang bagsik ay pwede ring positibo kapag nagagamit sa tamang paraan. Ito ay nagiging inspirasyon, lakas at determinasyon upang abutin ang layunin, tulad ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ang bagsik ay nagtutulak sa tao na lumaban, bumangon at magpatuloy. Kahit maraming pagsubok ang bawat kilos, na may bagsik ay nagpapakita ng dedikasyon at tapang. Isang paraan upang ipakita na hindi basta sumusuko. Sa lipunan ng bagsik ay puwersa na nagpapakita ng kapangyarihan at impluwensya. Maaari itong magdala ng pagbabago, magpasigla ng grupo o magpabago ng direksyon ng isang sitwasyon. Ngunit may katumbas rin itong responsibilidad. Ang bagsik na walang kontrol ay nagiging sanhi ng pinsala, kaguluhan at pagkasira ng tiwala. Kaya't ang tunay na bagsik ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi sa tamang paggamit ng lakas at kapangyarihan. Ang bagsik ay maaari ring internal, ang matinding determinasyon sa sarili upang makamit ang
alon ay galaw ng tubig, isang tuloy-tuloy na puwersa na hindi matitinag at patuloy na nagbabago. Hindi ito nakatayo sa isang lugar, palaging umaagos, pumapalo at bumabalik. Tulad ng buhay, ang alon ay puno ng ritmo, enerhiya at hindi inaasahang pagbabago. Sa bawat hampas at pagurong ng alon, ramdam ang lakas at ganda nito. Pati na rin ang aral na dala ng patuloy na paggalaw. Sa buhay, ang alon ay simbolo ng pagbabago. Tulad ng tubig na sumusunod sa agos, ang tao ay pwedeng madala sa mga pangyayari na hindi niya kontrolado. May mga alon na maluman ay nagdadala ng kapanatagan at kasiyahan, at may mga alon namang malakas, nag-iiwan ng bakas at minsan ay pinsala. Ngunit sa bawat alon may pagkakataon na matutunan ng pasensya, maging matatag sa harap ng hamon at tanggapin ang pagbabago bilang bahagi ng pagunlad. Ang alon ay puwersa ng emosyon, tulad ng damdamin ng tao. Minsan ito'y banayad at tahimik, at minsan naman malakas at hindi mapipigil. Ang galit, lungkot o saya ay parang alon, dumadaloy sa puso, bumabalik at umaapaw sa oras na hindi inaasahan. Kapag natutunan ng tao ang galaw ng kanyang damdamin, mas nagiging malinaw kung paano harapin ang bawat hampas at pag-urong, at paano panatilihin ang balanse sa gitna ng kaguluhan. Sa lipunan, ng alon ay simbolo ng koneksyon at epekto, tulad ng bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Bawat kilos, salita at desisyon ng tao ay may epekto sa nakapaligid. Ang alon ay nagpapaalala na ang bawat galaw, gaano man kaliit, ay pwedeng magdulot ng pagbabago. Ang isang maliit na hakbang ay pwedeng humantong sa mas malawak na epekto, tulad ng maliit na alon na nagiging malakas sa pagdaan ng panahon. May alon rin sa pag-iisip at inspirasyon ng ideya, pangarap o plano ay parang alon na dumarating sa isip, uunahan, bumabalik at humahampas sa damdamin at kalooban. Kapag naiintindihan at ginamit ng tama, ang mga alon na ito ay pwedeng magdala ng progreso, lakas at tagumpay. Ngunit kapag hindi na pamahalaan, pwede rin itong magdulot ng kalituhan at pagkaligaw. Sa huli, ang alon ay paalala ng buhay, patuloy, puno ng ritmo, hindi laging predictable, ngunit puno ng kagandahan at aral. Ito ay simbolo ng pagbabago, lakas at damdamin. Ang alon ay nagpapaalala na sa bawat hampas at pagurong, may natutunan at may pagkakataong magpatuloy. Tulad ng tubig, ang tao ay patuloy na naglalakbay, humaharap sa hamon at sumusunod sa agos ng buhay. Ang alon ay hindi lamang galaw ng tubig, ito ay simbolo ng lakas, ritmo at puwersa ng buhay na dapat pahalagahan, damhin at sundan.
lakas, isang pagsabog sa kalangitan, hindi maiiwasan at agad na naririnig. Ito ay senyales ng bagyo, ng galaw ng kalikasan, at minsan ng kapangyarihan na hindi natin kontrolado. Ang kulog ay mabilis, malakas at nag-iiwan ng marka sa paligid. Hindi ito banayad, dito ay dramatiko, nakakapukaw ng damdamin at nagpapaalala na may puwersa sa mundo na mas malaki kaysa sa atin. Sa buhay ang kulog ay simbolo ng babala at tensyon, tulad ng biglaang pagsabog. Ito ay nagdadala ng takot at pangamba, ngunit kasabay nito may pagkakataon ding magbigay linaw. Ang kulog ay paalala na ang bawat kilos at pangyayari ay may epekto, at ang mga hindi inaasahang pangyayari ay bahagi ng natural na daloy ng buhay. Tulad ng isang mensahe mula sa kalangitan, ang kulog ay nagpapaalala na ang mundo ay patuloy na gumagalaw at may puwersa sa paligid na hindi natin nakikita, ngunit ramdam. Ang kulog ay puwersa rin ng damdamin, ang galit na hindi na ipapahayag, ang tensyon na matagal nang nakatago, o ang excitement na hindi maipaliwanag. Lahat ay parang kulog na sumasabog sa katahimikan, parang kidlat na nagliliwanag. Bago sumabog ang tunog, ang damdamin ay biglaang lumalabas at nag-iiwan ng epekto sa puso at isip. Sa bawat kulog na naririnig, may pagkakataon ng tao na harapin ang takot, tanggapin ang tensyon at maghanda sa mga darating na pagbabago. Sa lipunan, ang kulog ay simbolo ng epekto at impluensya, tulad ng bawat tunog na umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Ang mga kilos at salita ng tao ay may epekto sa iba. Ang kulog ay nagpapaalala na ang bawat aksyon ay may kasamang resulta, at ang lakas ng bawat epekto ay maaaring magbago ng paligid, magbabago ng pananaw o magalis ng kalinawan. Tulad ng natural na puwersa, may epekto ang bawat galaw at desisyon, kaya't mahalagang maging maingat at responsable. May kulog rin sa isip at inspirasyon, tulad ng biglaang ideya o pag-unawa. Ang kulog ay nagdudulot ng liwanag sa dilim, isang senyales na may kaganapan na dapat pagtuunan ng pansin. Ang bawat kulog ay nagpapahiwatig na kahit sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, may pagkakataon para sa kaalaman, pagbabago at aksyon. Ito ay paalala na ang lakas ay hindi palaging negatibo. Pwede rin itong maging gabay, inspirasyon at puwersa para sa positibong pagbabago. Sa huli, ang kulog ay simbolo ng lakas, babala at kapangyarihan. Ito ay hindi lamang tunog sa kalangitan, ito ay paalala ng buhay, tensyon at damdamin na mabilis, malakas at minsan nakakatakot, ngunit sa bawat kulog may aral, may gabay at may pagkakataon